Philippines and China engage in tense face-off in Escoda Shoal. Ano po bang ganap dito mga kotsero? Kasi kanina, or no, not dito kanina, I think this was sometime in June 4. June 4. June 4. Yan, noong June 4 kasi mga kotsero, nagpunta ang mga profesor ng UP sa Escoda Shoal. Pasok na pasok yan sa ating exclusive economic zone, guys. So, nagpunta sila dyan kasi gusto nilang pag-aralan kung ano nilang nangyari doon sa reef. Doon sa reef niyan. Sa Bahura. Pagpunta nila doon, ayan yung Coast Guard ship yung malaki. Hindi nila kayang makapasok kasi mababaw ang tubig. So, ang ginawa nila, nag-deploy sila ng mga rigid hull inflatable boats. Rigid hull inflatable boats. Tapos, ayun, nagkaanohan sila doon ng Philippine Coast Guard, guys. Oo, matindi. Ay, mga kotsero, buti nga wala nagsuntukan eh. kulang na lang may magsuntukan. Pero walang ito nga yung napansin ko dito mga kotsero. All things being equal, tanggalan mo sila ng barko, tanggalan mo sila ng everything else. Wala olats ang China, guys. Olats talaga, promise. Olats talaga. As usual, tayo ay magsasoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayong magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan sa baba, ayun Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ano rin nyo? Ito. Ng China Coast Guard sa mga Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawi sa banggaan ang pagharang at panggigit-git ng China Coast Guard sa mga inflatable boat ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Sa gitna yan ng lehitimong marine scientific research sa Bahura, kung saan mayroon umanong reclamation activity ang China. Sa ilalim ng dagat, nabataan naman ang mga namumuti at mga patay na koral. Nakatutok si June Veneracion. Yan o. Nagsimula sa gitgitan. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Nauwi sa harangan hanggang magbanggaan. Op. Nakaano pa siya gimbal. Di nagpatalo ang mga Pilipino. We are conducting marine scientific research. Please do not interfere. Ang engkwentrong ito ng mga rubber hull inflatable boat o RIB ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard nangyari noong Martes, June 4 sa Escoda Shoal, na kilala rin bilang Sabina Shoal. Mahigit 70 nautical miles lang ang layo sa Palawan. This is China Coast Guard. This is China Sea. Liu He military. Liu here. China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula Sorry, tawa ako. Yung sa China, galit na galit. Di ba? Gigil na gigil. This is China Coast Guard. This is China Sea. Live here. Tapos sasagot yung Philippine Coast Guard. This is the Philippine Coast Guard. Chill na chill si Philippine Coast Guard eh. Within Philippine Exclusive Economic Zone. Nagsimula ang iringan ng subukang pigilan ng... Ano ba? Nagsimula ang iringan... Exclusive. This is Philippine. Liu here. Liu He. This is China Sea. Liu He military. Liu here. China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Chill guys. Walang galit kayo, okay. Gigil ka na ba? Parang ganun na dating eh. Gigil ka na ba? Hindi kami aalis, gigil ka na ba? Simula ang iringan ng subukang pigilan ng China Coast Guard ang marine scientific research ng mga eksperto mula sa University of the Philippines.
na dala ng Philippine Coast Guard. Harangan ng RIB ang sitwasyon ngayon dito. Pagalingan ng pagmaniobra sa pagitan ng Coast Guard ng China at ang ating Philippine Coast Guard. Ang ginagawa ng Philippine Coast Guard ay hinaharangan itong mga miyembro ng Chinese Coast Guard na makalapit sa teams. Hindi nakalapit na. Kailangan maging maingat sa pagmaniobra dahil mababaw ang bahagi na ito ng Salina. Laglag ka, boy. Inflatable Kapit. boats ang gamit ng magkabilang panig dahil hindi kaya ng malalaking barko ang mababaw na bahura. Nang tumagal ang harangan at habulan, nagpakita na ng puwersa ang China at nagpalipad ng 2 helicopter. Inilabas din ng Chinese Navy ang 2 nitong hovercraft na sa lakas pa lang ng makina ay pwede nang magpataob ng RIB, lalo na ng rubber boat. This just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists Layan. para pigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Scottish Shoal. Walang dahilan para sabihin ng China na ang amphibious operation nila is legitimate. Nang matapos ang trabaho ng mga marine scientists nung araw na yon, mabilis na nagbalikan papuntang BRP Teresa Magbanwa na nasa 2 buwan nang nakaistasyon sa Scottish Shoal. Kabuntot ang malalaking barko ng China. Kinabukasan June 5, mas maraming assets na ang dineploy ng China, kabilang ang kanilang speedboat. Oh, may speedboat po. Okay, tuloy na kayo. Tuloy na kayo. Pero itinuloy pa rin ang marine scientific Wala research nangyari. na ipinadala ng Philippine Coast Sorry. Yung ume-effort ka na ng wagas. Ume-effort ka na ng wagas. Hindi pa rin, wala ka pa rin nagawa. Grabe ang loser ng Chinese Coast Guard, no? Partida train dyan ng PLA, well, technically, ang Chinese Coast Guard, contrary sa sinasabi ni Robin Padilla, ang Chinese Coast Guard, mga kotsero, is under the People's Liberation Army. Hindi ho sila civilian. Pero syempre, dahil Coast Guard ang pangalan, ang impression, civilian siya. But no, it's not. It's not civilian. Under sila ng People's Liberation Army. People's Liberation Army ka na. Ang dami-dami mong materyales. Meron kang barko, meron kang helicopter, may hovercraft ka pa. Hindi mo na paalis. Ang loser nyo naman. Kaya mga kotsero, ang weird talaga eh. So, technically, mga kotsero, kung tutuusin, ang advantage lang pala talaga ng China sa Pilipinas, materyales. That's it. That's it. Wala na. Kasi nga, mga kotsero, ito yung nagpapatunay dun na all things being equal, tanggalan mo sila ng advantages nila ng malalaking barko at mga iba pang materyales, wala. Olats. Tanggalan mo sila ng mga missile nila, mga malalaking barko nga. Wala. Walang kwenta yung mga military. Walang kwenta, men. Mas, tinan nyo, konti-konti ng Philippine Coast Guard na mas napaikutan sila ng ganun. Naalala nyo yung mangingisda na hinabol ng Coast Guard, ng Chinese Coast Guard. Lang yamin. Mangingisda lang yon. Hirap na hirap yung check. Ikot ang ganun. No? Walang magawa doon sa mangingisda. Nakita nyo na may video na yan? Diba? Shout out kay Kuya. Tapang mo, ha? Ang galing ni Kuya. Napahabol niya. Partida, mga kotsero, lang yun? Tawag dito? Mga bangka lang yun. Maliit lang ang motor nun. Kayang-kaya silang habulin. Pero wala nagawa ang China. So, wala ampaw. Ampaw ang sundalo ng China. High-tech lang sila. Yun ang advantage nila. High-tech sila. Pero kung tutuusin, ampaw. Ampaw talaga. Walang kwenta. Ito nga
Coast Guard kasunod ng mga report tungkol sa umano'y reclamation activity ng China. Sa ilalim ng dagat, nakita agad ng mga eksperto ang mga patay na corals at malawakang bleaching o pamumuti ng mga corals. Meron ding mga lugar na magandang tignan pero nang suriin, may indikasyon din ng bleaching, sinyalis sa maaring tuluyang mamatay kapag hindi nakarecover. Kapag hindi siya nakarecover, mamamatay siya. Parang sa tao, lalagnatin ka, mag-chills ka, pero pwede kang gumaling. Pero pwede rin hindi gumaling. Sa Escoda Shoal, isa o dalawang barko lang ng Philippine Coast Guard ang kadalasang makikita, malayong-malayo sa napakaraming Chinese ship. Pero dihado man, nananatili pa ring buo ang paninindigan ng mga tropang Pilipino na magbantay para sa bayan. Mula sa West Philippine Sea, para sa GMA. Shoutout sa ating Coast Guard. Palakpakan natin sila lahat, mga kaudyan. Palakpakan natin silang lahat. Good job. Good job po sa ating Philippine Coast Guard. Oo. Pinahiyahan nyo na naman ng mga Chinese. Pinahiyahan nyo na naman yung mga Chekwa. ng yung Chinese Communist Party. Ano yung mga kotsero dito talaga sa Pilipinas, ang problema natin talaga, mga komunista yun. Dati, CPP, NPA. Ngayon, Chinese Communist Party. Komunista talaga problema ng Pilipinas, guys. Alala niyo yun, nung panahon ni Digonggong, sinasabi niya, bobombahin tayo. Pag kinontra nyo ang China dyan sa West Philippine Sea, bobombahin tayo. May schedule na ba? Pwede pong malaman yung schedule. Para makapaghanda kami. Diyos ko. My goodness. Pwede pa hindi ng appointment book ng China. Malaman namin. But anyway. Tinakot lang pala talaga tayo ni Digong. Wala talaga. Ulats. Hindi lang yan, mga kotsero. Yung hinarang. Ito naman, ito yung sa medical evacuation naman ng meron kasing may sakit sa BRP Sierra Madre. Ilalabas. Dadalhin siya sa Palawan. Pati yun, hinarang nila. Papakita ko sa inyo kung saan hinarang. Ayan. Wait, laki yan natin. Ayan. Ito tayo. Yan. Ito yung bata natin. Yan, yung dalawang yan. Sa likod. Materials. Ayun si China, oh. China. Hop. Hop. Okay. Oh. Tuloy ang transfer. Walang nagawa eh. Tuloy lang ang buhay. Pinikutan tayo Oh, pero yan, pinalibutan sila ng mga Coast Guard ships. Ayan si China, oh. Puro video rin kayo eh. Video lang eh. Video lang tayo. Videohan tayong lahat. Dapat tong Philippine Coast Guard, nagbablog kayo dyan eh. Dapat may kasama kayong vlogger. Para nagla-live. Pa one time Philippine Coast Guard. One time lang, sama ako. Kulang na lang may magsalita eh. Welcome to our channel. This is the Philippine Coast Guard. Ito po tayo ngayon, nakikipagpatintero sa Chinese Coast Guard. Ayan, oh. Ayan sila. Oh, ayan, papangit, oh. Video. Game collab tayo, Chinese Coast Guard. Anyway. Ito hinarang. Sa part na to. Ang weird, ba't mo harangin, di ba? Palibasa, olats kayo eh.
Tapos, buti di kayo binangga. Di ko magets eh. Mag-English ka, boy. Wala makakaintindi sa'yo. Okay, wait. Meron pa yan eh. Marami yan eh. Ano pa? Diyan ka na magano. Abig. Banggain nyo. Banggain nyo. Sa likod, oh. Banggain nyo. Palubugin nyo. Banggain nyo. Some personnel. We're going to Minibank. You have a big personnel on that boat. Banggain nyo. Walang karapatan yung mga hayop na yan. Wala kayong dapat ipaliwanag. Huwag kayo magpaliwanag. Diba? Wala, di naman dapat magpaliwanag eh. Ano ba? Ito. Ito na rin yung kanina. Ito na rin yata yung kanina. Ito na rin nga yung kanina. Yun. Baka naman may gusto mag-comment dyan na DDS, di ba? Baka naman. Oo, nagngangalang Sara Duterte. Prinsesa ng mga DDS. O baka naman. Baka naman. Actually, mga kochero, kung tutuusin, dapat din na magpaliwanag si CCG. Di ba? Huwag na sila magsalita. Pero syempre, moral ground, di ba? Moral ascendancy nga, sabi ni PBBM. O di, sige. Ang problema. Pero naman kasimple tayo mga Pilipino eh. Madali naman tayong kausap. Pero yun nga. Ito na yung mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. And nag-umpisa to dahil, number one, mag-i-implement daw sila ng arrest nila, which I think will not happen. Hindi mangyayari yun. Hindi sila makaka-aresto sa Pilipinas. Try nila. Mag-aresto ng mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Gulo talaga yun. Naghahanap talaga sila ng gulo pag ginawa nila yun. Princess Sarah, where are you? Sabi natin, Trexie. Princess Sarah, where na you? Here na us. Here na us, where na you? Anyway. So yun na nga, mga kochero. Dapat dapat nga hindi na sila magpaliwanag eh. Just do your thing. Tapos i-insist mo, 'di ba? We are bringing our sick personnel to the nearest island. This is the West Philippine Sea. We can do whatever we want. So yun, mga kochero. So maliban pa yan dun sa unang nangyari dito sa Escoda. Pangalawa na to. Ito pangalawa yung sa tawag dito. Oops, wait. Yan. Itong sa medical evaluation. Evacuation. The worst thing is, mga kochero, is this. The worst thing is this. So, nabanggit na nga to kanina, almost 100% dead na ang Escoda Shoal. Ibig sabihin, pinatay talaga yung mga mga corals dyan sa Escoda Shoal. Bakit po mahalaga na hindi patay ang Escoda Shoal? Kasi dyan tayo nangingisda eh. Dyan nangingisda yung mga natin, that's a traditional fishing ground. So pag namatayan, di wala. Saan mangingitlog yung mga isda?
Saan sila dadami? Saan sila magpo-propagate? O di hindi dyan. Kaya mahalaga na ma-maintain yan yung Skoda Shoal. O, panood na itong balita na to. Asher, ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga coral sa bahagi ng Skoda Shoal? Monica, iba't ibang dahilan ang nakikita ng mga marine biology expert kaugnay nga dito sa pagkamatay at pagkasira ng mga coral sa bahagi ng Skoda Shoal. Pangunahin na dyan yung thermal heating o yung pag-inig bunsod ng temperatura, ng pagtaas ng temperatura na iniuugnay sa climate change. May mga evacuation or excavation din o yung hukay na nakita sa ilang bahagi dyan ng Skoda Shoal na iniuugnay naman doon sa mga research survey na ginagawa ng mga Chinese or ng China sa lugar. Ito ang busina mula sa Chinese vessels na maaaring tuwing o maririnig tuwing magsisimula at natatapos ang 2 araw na pag-aaral na isinagawa ng ilang marine at biology experts ng Pilipinas sa Skoda Shoal o tinatawag ding Sabina Shoal na bahagi ng West Philippine Sea. Paniniwala ng Philippine Coast Guard, dyan ito para sa iba pang barko ng China na nagmamanman sa marine survey mission ng mga eksperto. Sa kabila nito, hindi napigilan ang misyon ng grupo ng mga Pilipinong siyentipiko dahil na rin sa seguridad na ibinibigay ng PCG. At sa kanilang pagsisiyasat, nakita nila ang malawak na pagkasira sa mga coral at coral reef sa Skoda Shoal. Extensively within that area, almost 100% na rin ng mga corals ang namatay. At iba-ibang stages, pero ang pinakamalawak pa rin na stage ay yung stage na either puting-puti na yung mga corals or covered na sila in brown, or nag-crumble down na talaga sila, basag-basag na sila. I predict na majority or almost all of the shallow water nung Skoda Shoal are now dead, yung mga corals. Bunsod ng pagkasira sa mga coral reefs, maraming isda at iba pang uri ng corals ang nawala sa bahagi ng karagatan. Supposedly, itong mga coral reefs na to host the highest number of species per unit area across the entire planet. Mas marami pa sa rainforest, pero ito ngayon namamatay na. And ang nakita namin ng mga isda na natira na lang, ay yung mga isda na lang na nabubuhay because they can eat the algae. Tawag na yung mga herbivores. Hayop talaga Nagdududa na ang mga eksperto kung kaya pang maka-recover o mabuhay na muli ang mga coral at makabalik ang mga isda sa Skoda Shoal. Kailangan pa nila ng masusing pagsisiyasat sa West Philippine Sea, lalo pat nakasalalay rito ang pagkain at kabuhayan ng maraming Pilipino. Ngunit maging ang mga grupo ng siyentipiko ay nahihirapan sa masusing pag-aaral sa naturang karagatan dahil sa mga nakabantay na Chinese Coast Guard, kung saan namataan pa ng PCG sa unang pagkakataon ang isang Chinese hovercraft sa naturang karagatan. Ayon sa mga eksperto, nangamba sila para sa kanilang buhay dahil malapit na ang mga Chinese Coast Guard sa kanila. Nahaharang lang sila ng PCG, ngunit may pagkakataon na halos mabangga na rin sila ng Chinese boat at nangagambang masugatan sila ng engine boats ng China. Plano ng PCG na isumite sa National Task Force for West Philippine Sea ang mga insidente nito upang mapag-usapan kung isasama sa mga reklamo na ihahain ng bansa laban sa China. Kabilang na dito ang panibagong insidenteng pangaharang at sadyang pagbangga ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation noong May 19, 2024 na mariing kinukondena ng PCG. Ito ay habang inaasisihan ng PCG ang isang Philippine Navy rigid hull inflatable boat na may sakay na isang may sakit na personnel mula sa DRP Sierra Madre na dahilan or na dadalhin sa Palawan. Monica, kinukumpirma naman ng PCG na ligtas yung pasyente o yung personnel ng DRP Sierra Madre na dinala nga sa Palawan at ito ay nakarating naman doon sa ospital. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Monica. Yun. Safe naman daw. Buti nakarating yung PCG personnel natin sa Palawan. 2 days ago, couple of days ago,
Kahapon lang pala. Inuusig na ang ating DFA na mag-file na ng kaso laban sa China. Kahapon. DFA urged to prepare for legal action amid Beijing's South China Sea detention plan. Pero this is more for yung sa, what do you call this? Yung ikukulong nga. Yan, si Tolentino nagsabi. Sabi, I'm calling on the DFA to really study several precedents on this. We have the case of 3 Ukrainian naval vessels detained by Russia, and in 2019, we have the illegal detention of Mexican nationals by the United States. Yun yung mga tumawid ng border. So Tolentino said the DFA must have a plan as early as possible to prevent the detention of Filipino fishermen and utilize the Vienna Convention on Consular Relations. Kung gano'n na mangyayari dyan, malamang sa malamang, ang ending, gulo talaga yun, mga kotsero. And I don't think, hindi kakayanin ni China yung global outrage laban sa kanya. For sure yan. Kahit hindi nasabihan ng gobyerno ng Amerika na umalis na yung mga investors dyan, aalis silang kusa. Kahit hindi sila sabihan. Lalo yung mga EU, sa EU countries, masyado silang progressive sa pag-iisip. Masyado ma-human rights, rule of law, etc., etc. So, baka isa sila sa mga mag-alisan dyan. Good luck. Good luck na lang. Hindi kakayanin ng China yan. Hindi kakayanin ng China yan. Unti-unti magdi-de-risk ang mga kumpanya. Hindi man sila aalis ng bigla-bigla, magdi-de-risk sila. Magbabawa sila ng investments dyan sa China. Magbabawa sila ng investments dyan. So, hindi it's not good. It's not good for China to continue yung tong mga ginagawa niyang ganito. Although nagsalita pa rin si Presidente, sabi niya, hindi tayo makikipaggera with China. Of course, di naman yan yung goal. Ang goal kasi natin, mga kotsero, protektahan lang yung atin. Protektahan lang yung atin. Sabi niya, now I am sure that all of you are aware that the internal threat has been reduced. We now have to also think about the external threat. And that again is a different strategy that we will have to employ. Kaya't yan ang ating bagong threat na hinaharap ngayon, kagaya ng sinabi ko. Kung nagawa ninyo ito sa ating internal threat, ako'y malakas ang loob ko na kaya rin ninyong gawin pagka dumating sa tinatawag na external threat. So, hindi naman tayo maipaggera daw, sabi ni Presidente. Hindi pa rin daw tayo maigitigma. Nagtatanggol lang daw natin yung atin. Okay lang yun. Mas tama yung ganun. At least, kaya nga ang labo nung sinasabi ng mga Duterte vloggers na kinakalad ka tayo ni PBBM sa gera. No, that's not the goal. The goal is, mga kotsero, I'd rather have a soldier who can tend a garden than a gardener fighting a war. Parang ganun. Kumbaga, mas gugustuhin ko na meron akong sundalo na kayang maipagbakbakan na kayang-kaya din niyang kontrolin yung kanyang pagiging yung kanyang lakas. Kaysa sa isang hardinero na isasabak mo sa gera. Mas pangit kasi yun. So, mas maganda na rin na meron tayong tawag dito. Deterrence. Oo. Kayo credible deterrence ang tawag. And maganda rin na yung pinakamaganda naging strategy dito ni PBBM. 'Di ba nung si Digong, puro news blackout? Naalala niyo si Digong nung na-topic na natin dito yun pinakita ko sa inyo yung sinabi ni Digong. News blackout, walang magsasalita tungkol sa walang magsasalita tungkol sa West Philippine Sea, walang magko-comment, etc., etc. Ang magandang naging strategy ni PBBM, hindi. Walang news blackout. Papakita namin sa mundo yung mga kalokohan nyo. So now, mga kotsero, instead na nakafocus ang China sa pagpapalakas ng puwersa niya sa militar, which is something that they're always doing naman anyway. Nadala sila sa na nahahati yung attention nila sa
sa information warfare. Ganda yun. Kasi mas may impact yun eh. 'Di ba may strategy nga ang China, winning a war without fighting. Yun yung strategy nila eh. So ngayon hindi nila tawag dito. Hindi nila magagamit yung ganong klaseng tactic ng simple-simple lang. Kasi ayun, nakikita yung mga kabalbala nila sa West Philippines eh. So sorry. However this will end, I don't think ako mga kotsero, I don't think this will end during the term of PBBM. So kailangan mag-ingat tayo dun sa susunod na magiging pangulo ng Pilipinas. Kailangan Kasi yung susunod mga kotsero, paano kapag baliktad ni PBBM, di ba? Patay. Balik tayo sa mundo ng Duterte. Pangit nun, men. Alam nyo, ito pa yung nakakabuisi dyan, for sure. For sure, itong mga tao na to, na pro-China, hindi nila ipapakilala ang sarili nila na pro-China pagdating ng eleksyon. Malalaman lang lahat natin yan pag elected na sila. Ganyan yung ginawa ni Digong eh. Alala nyo? Ganyan ang ginawa ni Digong. Diba? May pa-jetski pa siyang nalalaman ni paglalaban doon niyang soberenya ng bansa. Ano nangyari? Pagkaupo, 2 months later, nasaan siya? Nasa China. Nakikipaghimuran ng puwet kay Xi Jinping. Tapos may pa-golden age daw of Philippine and China relationship. So yan mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see you in the next Coach Jared Learn. God bless you. Next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?